Ang kulit naman ito. Tandaan po ninyo, nagpakita kayo ng puwersa sa mga Duterte. Niloko ng mga namumuno ng Iglesia ni Cristo ang kanilang mga tagasunod. Paano niloko ng mga pamunuan sa Iglesia ni Cristo ang mga miyembro? Alam mo palang nag-rally kami, pero bakit mo sinasabing pagsuporta yun kay Duterte, kay Sara, na ginagamit ng mga vlogger yung Iglesia ni Cristo para pagkakitaan? Magandang umaga, magandang araw pong muli sa inyong lahat. Ngayon ay Miyerkules, alas 6:10 na ng umaga. Sa lahat po ng mga kapanood, sa mga kapatid dito sa Pilipinas at sa ibang bansa, magandang araw po sa inyong lahat. Muli ay salamat po sa inyong pagsuporta. Salamat po sa patuloy ninyong panonood sa ganitong mga video. Hindi lamang sa akin kundi maging sa mga kapatid nating mga vlogger na pinagtatanggol din ang ating pananampalataya. Lalong-lalo na po ngayon nalalapit ng eleksyon sa May 12. So Lunes na po yun. Ngayon ay Miyerkules, ilang araw na lamang. Muli tayong haharap sa malaking pagsubok. Malaking pagsubok kung paano mapapatunayan natin yung pakikipagkaisa sa pamamahala, na kung ano ang kanilang pasya, na kung ano ang kanilang ibinabang hatol, kung sino-sino yung ating mga pagkakaisahan, sino man po yung mapili ng pamamahala. Buong puso nating isagawa. Dahil tayo po ay punong-puno ng aral. Tinuro ng pamamahala ang pagkakaisa, hindi para magkanya-kanya, hindi magkabahabahagi. Nakasulat sa Biblia, magkaisa. Ngayon, nakasulat sa unang Korinto 1:10. Ayan. Hindi lamang yan, kundi maging sa mga awit 133:1. Ayan. Lahat ng ginagawa natin sa loob ng Iglesia ni Cristo ay naaayon sa Biblia. Hindi po turo ng tao. Yan ay aral ng Panginoong Diyos mula pa sa panahon ng mga Israel hanggang sa panahong Kristiyano. Lahat ng mga ginagawa sa loob ng Iglesia ni Cristo ay pawang nakasulat sa Biblia. Ano ba ang ginawang masama ng Iglesia ni Cristo? Wala. Wala kayong masasabi. Wala kayong may tuturo na ginawang masama ang Iglesia ni Cristo. Maging ang pamamahala, panay ang pagtuturo kung ano ang dapat gawin sa buhay na ito. Lalong-lalo na sa pananampalataya. Kaya yan po ay pinamamahagi din namin. Inaanyayahan namin kayo sa aming mga pamamahayag, sa aming mga pagsamba, sa aming mga doktrina, na sana ay buksan ang inyong isipan, buksan ang inyong damdamin para maunawaan ninyo kung ano yung gusto namin ipaparating sa inyo. Subalit, kahit anong paliwanag natin sa mga kritiko, hindi nila matanggap na yung aral, na yung ginagawang pagkakaisa ay isang aral mula sa Biblia. Ang nakasulat sa Biblia, bagamat maraming sangkap, kayo ay iisa. Maraming bahagi. Katulad ng katawan. Iisang katawan pero maraming bahagi. Subalit, lahat ng yan ay nagkakaisa. Naiintindihan niya ng mga totoong Iglesia ni Cristo, mga totoong mga kapatid, hindi yung mga nagpapanggap. May mga gumagamit sa Iglesia ni Cristo na di umano sila ay iglesia pero hindi totoong Iglesia ni Cristo. Ang totoo niyan, sila ang naninira. Nagkukunwaring Iglesia ni Cristo, nagpapanggap. Mababasa yan sa lahat ng mga comment, sa mga kumakalat na mga video patungkol sa Iglesia ni Cristo. Na ginagamit ng mga vlogger yung Iglesia ni Cristo para pagkakitaan, siraan, at sumasakay yung mga naninira din ng mga
tao. Nagko-comment sila, sinasabi nila ako Iglesia ni Cristo, pero ayoko yung ginagawa nilang ganito. Yung mga yun ay mga peke. Huwag ninyong paniniwalaan yung mga yun. Ito, patuloy nating gawan ng reaksyon si Munting Tinig TV. Napakakulit niya. Napakakulit. Panoorin po natin siya. May mga kumakalat na yan lang talaga daw ang i-endorso ng Iglesia ni Cristo. So, depende po sa inyo yan. Pero hindi nyo kami pwedeng pagbawalan na pag-usapan ang mga ganito dahil nakatuto kami sa inyo. Tandaan po ninyo, nagpakita kayo ng puwersa sa mga Duterte. Niloko ng mga namumuno ng Iglesia ni Cristo ang kanilang mga tagasunod. At kahit nga mga subscriber ko dito ng mga Iglesia ni Cristo, nabuisit sa kanilang mga leader. Nainis sa kanilang mga leader dahil imbis na hindi sila sasali at hindi sila magiging political, naging political na sila in nature. Sa panahon na kung saan ay nag-rally sila, prayer rally di umano. Ang dami po mga subscriber ko na mga totoo sa kanilang mga sarili na nadismaya po sa pagsuporta ng Iglesia ni Cristo kay Sara Duterte at sa mga Duterte in general. Paano niloko ng mga pamunuan sa Iglesia ni Cristo ang mga miyembro? Salita ka ng salita. Wala ka namang matibay na ebidensya. Ano ang ebidensya mo? Ha? Magbigay ka ng patulan. Magbigay ka ng patotoo. Kung talagang niloko ng pamunuan ng mga namumuno sa Iglesia ni Cristo ang mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, wala kang pinagkaiba doon sa isang abogado daw na vlogger na in-interview ni Congressman Marcoleta sa TRICOM. Tinatanong niya yung abogado na yun kung bakit niya sinabi na huwag paniwalaan sa paninira ni Congressman Marcoleta, sapagkat yun ang nakita ni Congressman Marcoleta sa vlog ng taong kanyang tinutukoy na tinatanong doon sa TRICOM. Pero walang may sagot yung abogado. Ganyan ka, wala kang may sasagot. Paano niloko ng mga namumuno sa Iglesia ni Cristo? Lalong-lalo na kay kapatid na Edward Manalo, paano niya niloko ang mga miyembro sa Iglesia ni Cristo? Mayroon bang pandarayang ginagawa sa loob ng Iglesia? Mayroon bang panluloko? Sa sinasabi mo yan, pwede kang makasuhan. Isa kang content creator, tapos ganyan ang mga sinasabi mo. Kaya yung lumalabas sa yung bibig ay kasinungalingan, walang batayan, hindi yan totoo. O sige, tinatanong kita, paano niloko ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo ang mga miyembro? Magbigay ka kahit isa lang. Pwede kang makasuhan dyan sa mga sinasabi mo yan. Wala kang ipinagkaiba doon sa mga ibang mga vlogger na naninira sa Iglesia ni Cristo na walang batayan, walang maipakikitang ebidensya. Ginagawa mo lang content ng Iglesia ni Cristo para magkaroon ka ng views, para magkaroon ka ng income. Kasi alam mo, ikaw, Munting Tinig TV, alam mo, na kapag Iglesia ni Cristo ang iyong ginawang content, ay maraming manonood sa iyo. Maraming mga kapatid ang manonood sa iyo. Subalit, hindi magandang paraan. Wapayag ang Iglesia ni Cristo na gawan mo ng content. Pero yung totoo, huwag kang magsinungaling, huwag kang gagawa ng kung ano-anong issue na walang batayan, na walang katotohanan. Maawa ba ako sa kanya? Kung may iinis ba? Kung sa kanal ay nakakasulasok, kung ano-anong lumalabas yung masasamang amoy sa kanyang bibig, kung ano-anong mga sinasabi na walang batayan patungkol sa Iglesia ni Cristo. Talagang hindi ka karapat-dapat i-subscribe mga kapatid, yung mga kapatid na nanonood, ito yung tao yan, si Munting Tinig TV. Parang sino?
Malapit na yung eleksyon panay ang sira niya sa Iglesia ni Cristo. Sinasabi niya na in nature daw naging makapolitika ayon daw sa kanyang mga subscriber ng mga Iglesia ni Cristo. Kung totoong mga Iglesia ni Cristo yon, kung sinasabi mo Iglesia ni Cristo, sila yung mga sinasabi sa Biblia na nakatanggap ng mga aral, pero doon sila yung mga binhi na itinanim sa tabi ng daanan. Ano ang nangyari sa kanila? Nadaig ng mga pagsubok, nadaig ng kahinaan. Yung totoong Iglesia ni Cristo, kahit anong mangyari, hindi yan magsasalita ng ganyan. Dapat lang natagtarin ka ng bas kasi ikaw ang hindi nakakaintindi. Sinasabi mo hindi nakakaintindi ang Iglesia ni Cristo, ikaw ang hindi nakakaintindi. Munting Tinig TV. Ako, magkwento po ako sa inyo at magsumbong ako sa inyo. Tinadtad ako ng bash ng mga hindi nakakaintindi ng mga iglesia ni Cristo. Alam ninyo, mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na hindi po subscriber sa aking channel, ang ginagawa ko ay hindi po magbalita, kundi magpaalala sa inyo. Katulad po ng pagpapaalala ko sa mga Iglesia ni Cristo na subscriber ng channel na ito. Ikaw ang gumamit ng utak at puso. Hindi mo naiintindihan yung pinagdadaldal mo dyan. Sinasabi mo hindi ka tagapagbalita. Nagmamarites? Pakinggan mo yung mga aral sa Iglesia ni Cristo para maliwanagan ka. Yan ang dapat mong gawin. Hindi yung magmarites. Sinasabi mo hindi ka nagbabalita. Ano yung ginagawa mo? Sinasabi mo hindi ka namin pwedeng pigilan. Sige, gawin mo gusto mo. Sige, gawin mo gusto mo tungkol sa Iglesia ni Cristo. Pinagkakakitaan mo lang yung Iglesia ni Cristo. Kung hindi ka po subscriber ng channel na ito at Iglesia ka ni Cristo, gumamit ka ng utak mo at saka puso para maintindihan mong hindi ko kayo ginagaga at hindi ko kayo ginagago. Pero hindi nyo pwede akong pagbawalan na magbigay po ng payo. Hindi lamang po sa mga katulad ninyo, kundi para po sa ating lahat. Hindi ikaw ang dapat magpaalala sa amin. Bakit ikaw magpapaalala sa amin? Bakit ikaw ang magtuturo sa amin? Ang nagtuturo sa amin, may mga binigyan ng karapatan, mga ministro, mula sa pamamahala hanggang sa mga ministro manggagawa sa paanong paraan sa Biblia. Hindi ikaw ang magpapaalala sa amin, hindi ikaw magtuturo sa amin kung anong dapat namin gawin. Wala kang karapatan. Sinasabi mo, naging makapolitiko na kami dahil sa suporta namin sa Sara. Hindi kami sumuporta sa kanya. Ang sinuportahan namin yung sinabi ng Pangulo Bongbong Marcos na huwag nang ituloy yung pag-impeach. Kaya nagsagawa ng rally noon. Kaya ikaw ang hindi nakakaintindi, hindi ikaw ang nakakaunawa. Hindi ikaw ang kailangang magbigay ng payo sa amin. Munting Tinig TV. Ang pamamahala ang nagbibigay sa amin ng payo, hindi ikaw. Isa lamang ang masasabi ko. Kahit anong gawin yung paninira sa Iglesia ni Cristo, hindi ninyo matitinag. Yung mga totoong Iglesia ni Cristo maninindigan sa aral na tinanggap namin mula sa Biblia na itinuro ng mga ministro sa panahon pa ng sugo hanggang sa panahon ngayon. Maraming salamat po.